Hello guys! So ayun, ta-try kong mag-alalahanin yung story nung muntikan na kaming mapikian ng 500. Meron kasi kaming store before nung 2023. Ako yung nagbabantay madalas kasama yung tao namin, yung naging empleyado namin nun. Kaming dalawa araw-araw. Ang tinda namin, pizza, tapsilog. Tapsilog meals, takoyaki, flavored fries, milk tea, frap, fruit tea, iced coffee, shawarma, etc. Marami pang iba. Marami kaming product noon. Dami namin tinda that time. 2023 hanggang early 2024 yun bago magsara. And then, merong isang teacher na mataba na bumili sa amin ng pizza. Dalawa ata yung binili niyang pizza noon eh. O isa lang. Meron siyang kasamang dalawang estudyante niya. Ngayon, ang pagkarinig ko is ililibre niya daw yun ng pizza. So, nagbayad siya ng 500 sa amin. So, nakaugalian na namin nung kasama ko. Ako kasi yung cashier din eh. Kasi nga, actually business namin yun. So, yung kasama ko is yun yung empleyado namin. And then, ako is family business namin siya. So, parang ako yung tumatayong manager na rin yung empleyado ko na yun. So, nagbayad itong teacher ng 500. So, ang narinig namin is parang ititreat niya tong dalawang student niya na to na babae rin. Babae rin yung teacher na mataba. Tapos, sanay kami na titingnan namin yung pera kung peke. Tsaka meron din kami ng light pen, yung umiilaw na, hindi, yung sa calculator namin, meron siyang yung pang-ilaw para makita mo kung merong mga umiilaw-ilaw yung 500, kung merong mga follicles ba yun? Fibers na umiilaw-ilaw. So ayan na, kinabahan na ako kasi pag-click ko nung calculator na may ilaw, which is pang-check ng pera kung peke o hindi. Walang umilaw, ano lang siya, yung walang mga fibers na umilaw. Di syempre parang peke siya tapos kinapa ko yung mga sulat nung 500, wala akong makapa na mga, di ba dapat makahawakan mo yun yung Republika ng Pilipinas sa 500. Wala akong mahawakan. So, sinabi ko dun sa kasama ko, pero siyempre pine-prepare na namin yung pizza. Pagkabayad pa lang ng 500 ng teacher, parang nagmamadali siya kasi sabi niya doon sa dalawang estudyante niya pagkabayad niya, kunin ko muna yung sukle ah. Alam mo yun, parang gusto niyang kunin yung sukle, hindi pa nga naluluto yung pizza. So parang ang balak niya. Kukunin niya daw, sabi niya doon sa dalawang estudyante niya, kukunin daw muna niya yung sukle ng 500. So parang binayaran na niya. Tapos itong dalawang estudyante, since nilibre nga niya, yung dalawang estudyante yung maghihintay ng pizza ngayon. Kasi aalis na siya, so binayaran niya lang para kukunin niya yung sukli. And then, syempre, dahil bayad na, hihintayin na lang nitong dalawang estudyante na nilibre yung pizza. Pero syempre, dahil andun pa silang tatlo, nagbayad na. Syempre, chinek ko, parang, alam mo yun, yung itsura niya is nagbabadaling kunin yung sukli. Pero dahil nakita ko napansin ko na, ayun nga, na parang peke yung 500. Di sinabi ko na dun sa kasama ko, and then yung ginawa ko, nanghingi na lang ako sa kanya ng another bill kung may another 500 pa siya kasi nga sabi ko, ay umilaw mami, so buti na lang hindi siya na-offend and hindi siya nagalit. Ang sabi nung teacher dun, binayad lang daw sa kanya. So, binayad lang sa akin to eh. Ganun, yun yung katwiran niya. So, ayun nga guys, so, kahit anong profession natin, lalo na teacher tayo, syempre, kahit ordinaryong tao lang tayo, teacher man tayo, estudyante man tayo, lahat pwedeng mapikian. Kasi tayo may mga transaction tayo sa pera. So, lalo na kung graduate na tayo at may profession na tayo, mas maganda na marunong tayong tumingin ng pera kung peke o hindi. Kasi, kahit pa wala tayong business, kasi nakakahiya siya guys. Kasi kunyari ako, kahit pa ako call center ako or what, 'di ba? Tapos nakasuot pa ako ng ID.
Tapos nagbayad ako sa kung saang store or fast food or what. Tapos sinabi nila na parang na hinihingi na ako nila, siyempre parang hindi naman nila sasabihin direkta na peke, siyempre parang hihingian ka nila kasi hindi nila puwedeng tanggapin yung binayad mo kasi nga hindi hindi siya match sa security features ng pera na hinahanap nila. So, kailangan kahit every individual marunong mag-check kung peke o hindi yung pera. Kasi nga guys, parang lalo na kung teacher tayo tapos magbabayad tayo ng hindi tunay na pera or, parang peke. Peke o hindi, basta kahit peke man siya o parang peke, sana ano, siguro ang kailangan is i-normalize na natin na hindi tanggapin yung pera kasi nakakahiya, 'di ba? Nakakahiya naman parang for me, teacher pa naman ako, dapat isa rin ako sa kunyari responsible ako. Actually teacher din ako, pero online, ESL teacher pero tapos naka-uniform pa tayo, 'di ba? So parang which is kahit hindi naman natin kasalanan. Kahit pa sabihing basta yun, pero malabong mangyari kung wini-draw mo yung pera. Malabong mangyari kung wini-draw mo sa isang ATM tapos peke yun kasi mga galing sa bangko naman talaga yung pera na yun. Binayad lang daw sa kanya. So, ayun nga guys, kahit wala tayong business, pwede tayong mabayaran ng pekeng pera. So, yun nga, mag-iingat tayo. Pinalitan naman niya agad yung 500. And then pag ayun, nung trinay ko na may mga fibers na, nahahawakan na yung 500, nahahawakan mo na yung sulat sa taas. So, ayun. Pero yung itsura ng dalawang estudyante, ano sila, gulat na gulat, yung in shock sila na parang peke yung binayad na pera. Binayad lang daw sa kanya yun eh. So, tinanggap niya agad so parang accepted niya agad na peke yung 500. Na parang ano kasi hindi naman siya nakipagtalo, buti naman. So, hindi natin alam. Pero ang kutob ko talaga is parang alam niya. Kasi yun nga, una, parang nagmamadali siyang kunin yung sukli. And then parang alam niya kaagad. So, parang mararamdaman mo to sa tao na alam niya. Pero sayang din yun nalaman na kung hindi namin chine-check yung mga pera, basta lang kami sukli ng sukli. Wala, napikian na kami ng 500. So, kung anong matututunan niyo dun is lagi niyong i-check siguro yung mga binabayad sa inyo. Kasi ngayon is nagbabago na rin yung pera, alamin natin yung mga features ng pera. So, mag-iingat tayo sa mga peke, guys. And sinusure naman ng bangko natin, ng Republika ng Pilipinas na yung, more on parang mas hinihigpitan pa nila yung security. Kasi sayang din yun. Siyempre sayang din yung effort namin magluto, lulutuin pa namin yung pizza, 'di ba? Talagang luging-lugi, susuklian pa namin ng 300 plus. Tapos, 'di ba? Tapos wala lang pala yung binayad sa'min, peke lang pala, 'di ba? So yun guys, so, um, tsaka ayun nga kapag nagka-business ka is, um kung sakaling hindi family member yung magbabantay ng business, agree ako na kung empleyado is dapat charge talaga sa kanya kung sakaling mapekean. Like sa mga department store, charge talaga rin sa cashier kapag napekean sila kasi kailangan nilang i-check kung peke ba siya o hindi. Kasi nga, syempre dahil wala yung isa sa may-ari or family member ng business and empleyado niya yung magbabantay, kailangan tama, charge nga, kailangan nga pananagutan talaga 'yun nung magbabantay kasi siyempre dahil empleyado siya, hindi naman sa kanya yung business is ano, hindi siya gano'n kamalasakit sa store kaya um, kailangan talaga is, siya yung responsable dun para mag-ingat siya kung tatanggap ba siya ng peke o hindi. So ayun, kung may mga iba pa kayong natutunan dun, sana nakatulong 'to sa inyo. Para next time is kahit na hindi hindi kung sa lahat ng mga money transaction niyo diyan, ayun, um,
make sure natin na tama yung tama yung kasi once na mapikean tayo, sayang din yung ano, sayang yung halaga, mga pagod natin and oras din natin. And sana sa iba naman is lumaban tayo ng patas.